Nagsuot na tayo ng face mask dahil kahit na open space naman ito at medyo malayo-layo tayo mula dun sa ground zero, ay umaabot na rito yung sangsang o yung di kaaya-ayang amoy mula sa landfill. Ang sabi nga ng mga responder, Connie, ay nilalagyan na nila ng lime yung lugar para mabawasan ang amoy. Ito nga ang isa sa mga hamong patuloy na kinakaharap ng mga responders sa ground zero o sa pinagbagsakan ng guho habang patuloy na naghahanap ng mga natabunan. Ngayong day 8 ng paghahanap, bukod sa pahirapan pa rin ang pagbubungkal dahil sa dami ng naglalakihang mga debris o bakal na tumabon, ay matindi rin ang amoy na posibleng magdulot daw ng biological at respiratory hazards. Update naman as of 6:52 ngayong January 15 ng umaga, sa total victims na 54, 22 na po ang huling bilang ng mga nasawi. 18 naman ang sugatan at 14 pa ang nawawala. Tuloy-tuloy ang paghahakot ng mga truck dito ng mga debris, itong mga naglalakiang bakal, dahil nga kinailangan silang tanggalin mula dun sa ground zero para mas madali yung paghahanap at pag-ahon sa mga natabunan. Ang delikado kapag sumama na yung panahon, dahil meron din pong nagbabadyang sama ng panahon, kaya kailangan mailipat na rin po itong mga debris na ito, yung mga bakal na ito, at dadalhin daw po ito sa Mactan, Cebu.